Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at nawa ang biyaya, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, ang tatalakayin po natin sa oras na ito ay ang kapanatagan na matatagpuan natin sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na maraming tao mula noon hanggang ngayon ay hinahanap nila ang kapanatagan at kapayapaan sa kanilang mga sarili. Ang ilan nga ay inakala nila na sa pagkakaroon ng kayamanan, dito nila matatagpuan ang kapanatagan at kapayapaan. Ang ilan naman ay sa pagiging tanyag o sikat. Ang ilan ay sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Subalit, nang makamit nila ang lahat ng ito, ay hindi pa rin nila natagpuan ang tunay na kapanatagan at kasiyahan sa kanilang mga puso. At nakakalungkot, ang ilan ay nahantong sa pagkitil o pagkuha ng kanilang sariling buhay sapagkat inakala nila na wala ng pag-asa para matagpuan o maging masaya at maging panatag dito sa dunya o sa mundong ibabaw. Subalit mga kapatid sa Islam, para sa isang mananampalataya ay napakalinaw kung paano niya makukuha ang kapanatagan at kapayapaan sa kanyang sarili. Una po dito mga kapatid sa Islam ay ang pagtanggap niya ng maluwag at buong puso sa lahat ng mga itinakda ni Allah mula sa mga kabutihan. At madali nating intindihin ang mga kabutihan at mga biyayang natatanggap natin mula kay Allah at mula sa mga iniisip natin na masama para sa atin, mga trahedya, mga sakuna. Pero ito pa rin ay kabutihan sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay. Dapat ganito yung isang Muslim at dapat ganito yung isang tao na kapag merong binibigay si Allah na kahit akala natin o iniisip natin na masama, buo dapat yung puso natin, yung pagtitiwala natin na si Allah yung lumikha sa atin at siya yung mag-aalaga at magbibiyaya sa atin. So hindi dahil sa binigyan tayo ni Allah ng pagsubok ay hindi niya na tayo mahal o kaya hindi niya na gusto niya ng pinsala para sa atin. Hindi po mga kapatid sa Islam. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Na kapag merong minamahal si Allah subhanahu wa ta'ala na isang nasyon o abdan o kaya naman na isang tao, ay binibigyan niya ito ng pagsubok. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag may mahal si Allah ay binibigyan niya ng kayamanan, magandang pamilya, magandang ari-arian at masaganang buhay. Hindi, bagkus ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan niya ito ng pagsubok. So ganito mga kapatid sa Islam, ito yung pamantayan natin. Hindi dahil nakakita tayo ng mayaman o kaya masagana, walang problema, ay sila na yung malapit o kamahal-mahal sa Diyos dahil nararanasan nila ang mga biyaya na ito. Hindi po ganun mga kapatid sa Islam. Bagkus sa atin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag minamahal daw tayo ni Allah ay binibigyan niya tayo ng pagsubok. Bakit po mga kapatid sa Islam? Kasi dahil sa pagsubok na yun ay nailalabas natin ang tunay na pananampalataya natin at pananalig natin kay Allah. Hindi ba't parang ginto na kailangan mo munang padaanin sa matinding init bago lumabas yung ginto? Ganon din yung pananampalataya. Paano mapalabas ng isang tao yung kanyang pananampalataya kay Allah? Kailangan niya munang dumaan sa isang pagsubok o sa isang matinding pagsubok. Ngayon mga kapatid sa Islam, kapag nalagpasan ng isang Muslim ang pagsubok na yun, kapalit ng kanyang pananampalataya ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa po dito mga kapatid sa Islam ay ang pagkakaroon natin ng dalisay at malinis na puso. Inulat ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu na mayroong nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ayun nasi afdal. Sino daw sa mga tao yung pinakamainam? At ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalb saduqil lisan. Ang lahat daw ng mayroong dalisay na puso at mayroong matuwid at tapat na dila.
Qalu, ang sinabi ng mga sahaba nung narinig nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saduqul lisan na'rifu. Yung pagkakaroon ng tapat at matuwid na dila o salita ay alam namin, kaya naming intindihin ya Rasulullah. Fama balu makhmumul qalb. At ano po yung dalisay, pagkakaroon ng dalisay na puso? Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sinabi niya, at-taqiyun naqi. Yung puso na matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala at malinis na puso. La ithma fi, wala daw dumi o wala daw bahid na kasalanan sa kanya. Kasi bakit po mga kapatid sa Islam, sa isang hadith, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag yung isang alipin ay nagkakasala, ay nagkakaroon ng mga maliliit na tuldok yung kanyang puso. Subhanallah. Dahilan para tumigas yung puso ng isang tao at hindi siya mapanatag. At kapag nagpatuloy yung isang Muslim sa paggawa ng kasalanan, ay magiging itim, mababalot ng itim yung kanyang puso at hindi siya makakaranas ng anumang kasiyahan, kapayapaan, kapanatagan sa kanyang sarili. At sinabi niya pa, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Yung puso na ito na malinis ay walang anumang puot dito. Okay? Walang anumang galit, walang anumang inggit, at walang anumang pagmamalaki. So ito po mga kapatid sa Islam, yung kailangan nating tanggalin sa ating mga puso. Na kapag natanggal natin ang mga sakit na ito, yung inggit, yung pagmamalaki, o yung galit natin, kapag natanggal natin ito sa ating mga puso, ay matatamo natin yung kapayapaan na gusto nating matamo dito sa dunya. Okay? Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, ay nung kasama niya, isang tagpo na kasama niya ang mga sahaba sa masjid, nagpupulong-pulong sila doon, o maaaring nag-aaral sila ng Islam, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pintuan na ito, yatlu alaykumul rajulun min ahlil jannah. Ay papasok ngayon sa pintuan na ito ang tao na kabilang siya sa mga maninirahan sa paraiso. Ibig sabihin, sinasaksihan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung taong papasok sa pintuan ng masjid. Ngayon, nag-aabang yung mga sahaba, sino kaya ito? Sila Omar kaya ito, yung mga magigiting na mga sahaba? Ngunit ang nakita nila ay yung isang ansar o na taga Madina na kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpasok sa masjid, tumutulo pa yung tubig sa kanyang balbas, bakas nakakatapos niya lang magwudu. At dala-dala niya pa yung kanyang tsinelas, siya ay nagsala, after niya magsala ng 2 rakaat, siya ay umalis. So nagtataka yung mga sahaba, hindi namin siya kasama dito sa maaring pag-aaral o sa pagpupulong na kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siya yung sinaksihan ng Rasulullah na tao sa paraiso. So anong meron sa kanya? Pangalawang araw ay naulit na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa pintuan na yan ang tao na kabilang siya sa mga taong maninirahan sa paraiso. At nakita nila yung tao na pumasok nung unang araw, siya rin yung pumasok nung pangalawang araw. Hanggang naulit ito hanggang sa 3 araw. Subhanallah. So nagtataka yung mga sahaba, naghihintay sila, sino kayang papasok? At walang ibang pumasok mga kapatid sa Islam maliban dun sa tao na pumasok nung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw. So ibig sabihin, sinaksihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses sa magkakaibang araw na siya ay kabilang sa taong paraiso. Tignan nyo, ang ginawa ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, yung nag-ulat kanina ng hadith, ay pumunta siya sa taong ito at kinausap niya. Ang sabi niya, o kapatid ko, nagkaroon ng problema kami ng tatay ko. At hindi natin alam kung kailan sila nagkaroon ng problema, maaaring dati pa at ngayon niya lang sinasabi, para sa layunin na patirahin siya nung taong ito at makita niya kung ano yung espesyal na gawain. Bakit sa sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong ginawa ng tao na yun? Kinupkop niya si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ng 3 araw. So unang araw, nagmamatsyag si Abdullah ibn Umar, tinitignan niya kung ano yung mga gawain na espesyal ng taong ito. Qiyamul Layl, gabi, natulog yung taong ito at hindi nagsala ng Qiyamul Layl. So nagtataka siya, walang voluntary, walang maraming pagsasala sa gabi. At fasting sila, yung taong yun ay hindi fasting. Ibig sabihin, yung mga sunan ng fasting, hindi siya gaanong
nagpaparami ng mga sunna ng sala at sunna ng fasting. So nagtataka siya, anong bago o anong meron sa taong ito? Bakit siya sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maliban na lamang na nakita niyo yung tao na yun, kapag siya ay nagpapalit ng posisyon sa pagtulog, ay pinupuri niya si Allah. Subhanallah, alhamdulillah, kapag nagpapalit siya ng posisyon sa kanyang pagtulog. Hanggang lumipas yung pangatlong araw na ganito lang yung sitwasyon ng taong ito. Kaya tinapat niya na yung tao na yun. Sa totoo lang, walang nangyaring alitan sa amin ng aking tatay. Gusto ko lamang na makasama ka ng ilang araw para makita ko. Tingnan niyo yung mga sahaba, na kapag meron sinaksihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila naiinggit na para sirain yung tao. Ang gusto nila, aalamin nila kung ano yung dahilan, bakit sa sinaksihan ng paraiso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para gayahin, mga kapatid sa Islam, at hindi para pabagsakin. Ngayon, tinapat niya yung tao na, kaya ako naparito, kaya ako nakitira sa iyo, kasi gusto ko makita kung ano yung gawain mo. Bakit ka sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ikaw ay kabilang sa tao mananahanan sa paraiso? Ngayon, nag-iisip yung tao na ito, sabi niya, wala naman akong ginagawang pagpaparami ng salat, pagpaparami ng fasting. Sabi, wala siyang maalala, maliban na lamang, sabi niya, bago ako matulog, iniisip ko yung mga kapatid ko na maaaring nagawan ko ng kasalanan at yung mga kapatid ko na maaaring nakagawa sa akin ng kasalanan, at bago ako matulog ay hinihingi ko lahat ng tawad yon at pinapatawad ko na yung mga kapatid ko na nagkasala sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, bago siya matulog ay nililinis niya yung kanyang puso sa anumang puot, anumang galit na meron ito. So inshallah, mga kapatid sa Islam, ay taglayin natin ang katangian na ito na mapagpatawad at matanggal natin yung mga galit at mga puot natin sa ating mga puso, at para mapabilang tayo doon sa mga taong maninirahan, katangian ng taong maninirahan sa paraiso. Pangatlo po, mga kapatid sa Islam, ay yung dhikrullah o yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na yung taong palagiang inaalagaan niya, yung pag-alala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong panatag dito sa dunya. Nakita nyo yung mga tao na konti yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, makikita nyo talaga na sila yung mga balisa, hindi mapakali na tao, sapagkat konti yung pag-alala nila kay Allah. Ikumpara mo dun sa taong palagiang inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, ano mang mangyari sa buhay niya, siya ay panatag. Bakit? Pinanatili niya yung dila niya na basa sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, hindi ba't sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dito mapapanatag ang ating mga puso. So mga kapatid sa Islam, kabilang yan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbabasa natin ng Quran. Okay, kailan natin huling nabasa yung Quran? So pag yung palagian nagbabasa ng Quran, dito natin makakamit yung kapanatagan ng ating mga puso. At bilang panghuli, mga kapatid sa Islam, ang kapayapaan na matatamo ng isang Muslim ay sa oras na matapak niya na ang kanyang paa sa paraiso na pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga ng kanyang pagtitiis dito sa dunya. So doon natin makakamit yung kapayapaan, tunay na kapayapaan kapag tayo ay nakapasok na sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na tayong maririnig doon na anumang masasamang salita o hindi makabuluhang salita. Lahat ng maririnig natin sa paraiso ay lahat doon ay kapayapaan. Lahat puro kapayapaan. So inshallah, mga kapatid sa Islam, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga Muslim na tanggap nila kung ano man yung tinakda sa kanila ni Allah. Kabutihan man ito o sa kanila mang palagay ay ito ay masama para sa kanila. Pero tandaan nyo, mga kapatid sa Islam, kung alam natin yung wisdom o yung hikmah, yung karunungan sa likod ng mga pagsubok na ito, ay lalo tayong mapapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at lalo tayong magtitiwala sa Kanya. Pangalawa, yung pagkakaroon po ng malinis na puso. At pangatlo ay yung palagiang pagdidikir kay Allah subhanahu wa ta'ala o pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay ibilan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila at papasukin nawa niya tayo
sa kanyang paraiso at patawarin niya ang lahat ng ating mga pagkukulang at lahat ng ating pagkakasala. At hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.